Kayo po, siya po papaliwanag. Brother Eli Soriano naman po magpapaliwanag. 20 minutes, oh. Check ko po yun, oh. Sandali lang po. Ipinakita sa tao. Bingo. B-I-N-G-O. Teka muna po, ha. Correct me if I'm wrong and I'm stated corrected, See? Kung hindi ako tutol na may sumigaw o may pumalakpak, hindi ko kayo aawayin, kayaan nyo yun eh. Kasi it is the power of the speaker that makes the public be attentive. You know, ang alam ko sa public speaking. When you are saying something that is interesting, even your enemies will keep quiet. You know, alam ko. Ngayon, hindi ko lang alam kung saan kinuha ni Ginoong Garza ang kahulugan ng college samahan. I doubt. I am not an authority in the English language, but I highly doubt that the meaning of college is samahan. Ang alam ko, ang college, dalubhasaan, pamantasan, hindi mere samahan. Dahil kung samahan, ang iglesia po'y samahan din. Hindi college din ba iglesia? Ha? Yung kooperatiba, samahan yun. College ba yun? Kooperatiba nga yun eh. Parang ganito. Maraming kapitan na pulis, pero hindi lahat ng pulis kapitan. Ha? Lahat ay pulis, pero hindi lahat ay kapitan. May samahan na tinatawag na kooperatiba, may samahang relihiyosa, may samahang aggregate, merong samahang non-stock, merong samahan na corporation sola or corporation soul or corporation in unipersonal. Merong samahan na relihiyosa, merong non-religious organization. Sa Security Selection Commission, ewan ko kung saan niya kinuha ang dictionary ng kahulugan ng college ay samahan. Kasi hinahanap ko sa Biblia, asan yung College of the Apostles? Ang alam ko, College of Cardinal sa Roma. Pero, College of the Apostles, wala yun. Ngayon, patawarin na natin siya rin sa panliligaw niya sa atin. Tiyak na panliligaw yun eh. Ayaw niya sa Biblia. Tapos, pag dinala pala sa dictionary, manliligaw din siya. Ano ipagtitiwala niyo sa ganitong klaseng mga tao? Ha? Isipin niyo, you are representing a host of so many luminaries in the Philippines. You are representing the 98% of the Senate. The fate of 98% of the Senate. 98% of the House of Representatives. Members ninyo. Tapos magpapaliwanag ka na hindi ka ba nahihiya sa luminaries nyo? Na yung kahulugan ng college ay samahan? Dahil hinahanap ko sa iyo sa Biblia, hindi mo maipakita. Dinaan mo sa papilipit. Yun ang fallacy. Very, very sure na yun ay fallacy. Hindi mo lahat ng samahan ay kolehyo. At alam nyo ba, pwedeng may kolehyo, pag walang nag-enroll, kolehyo pa rin. Halimbawa, College of Medicine, walang nag-enroll. Nawala na ba ang College of Medicine? Remember that a house is not a home. Ngayon, sinusundan ko lang siya, ayaw niya ng Biblia. Sa dictionary ko pumunta. Kung yung sinabi niya kanina, tinanong niya ako, alam mo ba kung sino nagsasag ng Iglesia Katolika? Kilala mo ba? Hindi. Paano ko makikilala? Hindi pa ako tao noon nung itatag niyo ang Iglesia Katolika. Hindi pa ako tao noon. Ha? Ang totoo, yung pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana na nabuo lang noong 1870. Noon lang lumitaw yung pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. La Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, 1870 lang pinomulgate yun. Bago yun, hindi ganito ng tawag sa kanila. Ewan ko kung alam niya yun. Ako alam ko dahil meron ako ritong Catholic Encyclopedia. Ha? Ngayon, sasabihin niya na kilala ko na ba? Paano ko makikilala nga? Hindi ko man nakausap yung... Tinanong niya man sa akin, saan? Kanino ka nakinig? Sabi ko kay Jesus. Nung sabihin ko sa kanya, kanino ka nakinig? Sabi ko kay Jesus. Sabi niya, paano mo narinig Jesus? Tao ka naman noon? Patutunayan ko sa Biblia. Kahit ngayon, pwede niyong pakinggan si Jesus. Pakinggan niyo.
kay Jesus. Ayon kay Jesus. Basa, hit 16 ng Juan. Meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. This is the first century Christian church. Yun ang kulungan eh. Pero meron pa akong mga tupa, wala pa rito, hindi pa rito. Hindi sa kulungan ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. Kaninuhong tinig ang hindi dinggin nila? Kay Jesus. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ilan ho ang pastor ng Kristiyano? Ilan ho? Ilan ho, sabi ni Kristo? Isa. Ang kanilang pangunahing pastor ay isa. Yung pastor na yun ang pakikinggan nila. Ha? Kahit nung wala pa sa kulungan. Kung sasabihin mo, kailangan personal kong marinig si Kristo para marinig ko. Lalabas, hindi magiging totoo ang sinabi ni Kristo na yung iba pa niyang tupang wala sa kulungan. Yung sabihin niya ito year palagay mo na, year 33. Pumanik siya sa langit year 33 AD. Nung mangaral si Apostol Pablo, year 65 AD. O narinig ba ng mga tao na yun ang tinig ni Kristo personal? Hindi. Pero sila'y naging katuparan ng hula ni Kristo na meron pa akong mga tupa, wala pa rito. Isa ron si Pablo. Ha? At yung mga pinangaralan ni Pablo sa Corinto, sa Galacia, sa Efeso, mga Gentile nation yan, hindi Israel yan. Yan ngayon, nakarinig ng tinig ni Kristo. Sabi ni Kristo kasi, diringgin nila aking tinig, sila'y magiging isang kawan. Napasok ba sa kawan ang mga taga-Efeso o hindi? Napasok ba ang mga taga-Galacia o hindi? Napasok. Sino napakinggan? Kristo, tinig ni Kristo. Asan yung tinig ni Kristo? Asan? Pakinggan niyo kung asan. Siya kailangan para marinig niya tinig ni Kristo, presente si Kristo. Hindi ganon. Ito ang tinig niya. Sa inyo, o mga lalaki, ako'y tumatawag. At ang aking tinig ay nasa mga anak na lalaki ng mga tao. Saan ho inilalagay ng Diyos yung kanyang tinig? My tinig is in the sons of men. Kaya may kinakasangkapan ng Diyos para yung tinig ni Jesus makarating sa atin. Ha? Kaya nga sila, ganun ang paniwala nila. Tinuruan daw ng Kristo, tinuruan apostol, tinuruan ng Papa, tinuruan ng Pan, tinuruan sila. Ba, pagka pala sa kanila ang katwiran, pag pwede sa kanilang makarinig, kahit sa kaduluduluhan, pagka sa amin hindi pwede. Kailangan pala para marinig ko ang tinig ni Kristo, personal akong nandun kay Kristo. Mali! Pwede kang makarinig. Ang totoo, kahit senyasan lang ako ni Kristo, papayag ako eh. Siya sabi niya, wala raw senya sa Biblia. Wala senyas, ha? Ano ba ho yung kahulugan ng salita senyas? Ano yung senyas? Tagalog o Kastila? Kastila lang yun. Ano sa Tagalog yun? Ha? Ha? Babasa tayo ng senyas sa Biblia. Tingnan nyo ha, yan ang kahirapan nung hindi Biblia binabasa eh. Ayaw makinig sa Diyos eh. Mas gusto istorya eh. Pakinggan nyo ha. Sa unang 22 ni Lucas, babasa tayo ng ganito. At nang lumabas siya, ito nangyari kay Zacarias, yung tatay ni Juan Bautista, at saka yung nanay niya na si Elizabeth. Noon si Juan Bautista ipapanganak si Zacarias, napipig si Juan Bautista, napipig. Si Zacarias, napipig si Zacarias, yung tatay ni Juan Bautista. Ano nangyari? At nang lumabas siya, at hindi siya makapagsalita sa kanila, at hinagap nila na siya'y makakita ng isang pangitain sa templo, at siya'y nagpatuloy ng pakikipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng mga hudyat at nanatiling pipi. May hudyat ba sa Biblia? Last 10 minutes. Bilis mo. Hindi, ito po. Bilis naman pala. 10 minutes pa po. Parang ang bilis, ano? Ngayon. Meron po sa inyo sa Biblia, doon lang makikita nyo, hindi siya autoridad eh. Although he is claiming to be an authority, yung kanyang mga sinasabi disproves and belies his claim that he is an authority. If you are an authority, all that you are telling the people that are listening to you must be true. It must be sanctioned by the prime authority, which is the Bible.
Sinasabi niya, wala-wala sa Biblia. Matututo si Mr. Garza ngayon. Yan, matututo siya. Pagkatapos ng pag-uusap na ito, naniniwala ako marami nang natutunan si Mr. Garza. Pero ako, di ako namumulot sa kanya. Kasi yung sinasabi ko, hindi galing sa kanya, itinutuwid ko lang siya. O ngayon, eto pa ang sabi. Ang pagbabasa raw, kaya inilalagay ko, pero pati mo, ang pagbabasa ay para sa mga miyembro ng iglesia. Pero pag hindi miyembro ng iglesia, walang karapatang magbasa. Yan, sabi niya. Ngayon, inasabi niya ngayon to, ibig niya lang sabihin yung mag-interpretasyon. Pagbabasa yung binasa ko Sabi sa Apokalipsis, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig at ang tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon. Tatlo naman po yun bumabasa, nakikinig at tumutupad. Alam niyo, ang pagbasa, mga kapatid, hindi naman pagbasa Ang ibig sabihin, gagamitan mata Nakakabasa ang kamay. Ngayon may Braille Bible. Yung mga bulag, binabasa sa pamagitan ng kamay. Kaya pala, pagbasa, ibig niya sabihin mata. Paano rin kayong bulag? Paano yung narin? Yung narin, di ba nung nagbata? Di makinig. Yung bulag, di kumapa. Di ba? Mapala o hindi? Pag tinupad. Yan ang sinasabi ko sa kanya. Ngayon, tinututulan niyang pilit yan dahil alam niya, napuntusan ko si Rene. Ngayon, sabi niya, lahat ng paliwanag ni Soriano, puro fallacy. Isipin mo, sabihin mo lahat ng pinaliwanag ko, puro fallacy. Nung basahin ko bang, nung 217 AD, ang Papa si Calixto, fallacy ba yun? Fallacy ba yun? Nung sabihin ko ba, kapatid ng Garza, fallacy rin ba yun? So sabihin mo, lahat na sinasabi ko, fallacy? Hindi, pati ikaw, fallacy na rin. Ginasabi ko pangalan mo. Kung matatanggap mo, fallacy ka. Pero, ang fallacy ito, yung sabihin mo na walang karapatang bumasa ang ibang mga tao na hindi miyembro ng iglesia, ang tanong ko sa'yo, yung bang eskribas at pariseo? Yun ba miyembro ng iglesia sa panahon ni Kristo? Miyembro ba yun ng iglesia? O kayo nasubagot, marunong din kayo. Kalaban nga ni Kristo yun Nagbabasa ba yun ng Biblia? Pakinggan yun, sabi ni Kristo sa mga yan. Sa 5 ng Juan, ganito ating mababasa sa 5:39. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Ano sabi? Saliksikin ng wika ninyo ang mga kasulatan. Kanino sinabi ni Kristo? Sa miyembro ba lang ng iglesia sinabi yan? Yun ang fallacy. Basahin natin sa Catholic Bible kung talagang ganun na. Sa isang talata ng Catholic Bible, paborito ko itong Catholic Bible na ito pag ang kausap ko taga St. Peter's Men's Society. Ito. Sabi nito sa 5:39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang masusumpungan ninyo roon ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang siyang nagpapatutuo tungkol sa akin. Ang sabi ni Kristo, pinagbawalan niya bang bumasa yung mga tao? Ha? Meron ka ba mababasa? Hoy, bawal yung basahin ito. Sabi ng Diyos, para kanino ang Biblia? Para sa miyembro ng iglesia? Pakinggan nyo sa isang talata. Kung para kanino ang Biblia? Ito'y isusulat ukol sa lahing susunod. Para kanino? Susunod? Nandun na, wala pa. Miyembro na o hindi pa? Ulitin ko. Ito'y isusulat para sa lahing susunod. At ang bayang lalalangin ay pupuri sa Panginoon. Ang talata? Last 5 minutes. Salamat po. Sana tanongin nyo in a polite manner. Sana in a polite manner. Hindi tanong ng parang kaaway naman. Polite manner. 102:18 ng awit. 102 verse 18 of the book of Psalms. Ang sabi ng Biblia, ito'y isusulat
para sa lahing susunod. Miyembro lang, hindi pa. Hindi pa. Doon susunod pa lang, wala pa nga eh. Ano pa ang katunayan na hindi para sa miyembro lang ng iglesia ang pagbabasa ng Biblia? Basa. Pakinggan nyo kung saan. Sa Malakias 3, ganito ating mababasa. Nang magkagayon, silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig. At isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatatakot sa Panginoon at gumugunita ng kanyang pangalan. Para kanino pa po ang Biblia? Para sa kanilang natatakot sa Panginoon at gumugunita sa kanyang pangalan. Yung hubang natatakot sa Diyos, will it mean necessarily na miyembro na agad ng iglesia yung natatakot sa Diyos? Ganun ba kahulugan? Pakinggan nyo ang isang talata. Si Cornelio po ay isang hentil na natatakot sa Diyos, pero hindi pa miyembro ng iglesia. Pakinggan nyo. 2 minutes more. May isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan at matatakotin sa Diyos. Miyembro na ba ng iglesia ito? It doesn't necessarily mean na pagka hindi ka miyembro ng iglesia, wala kang takot sa Diyos. Meron takot sa Diyos. At para nga sa mga yun, itinulat at para maging miyembro ng iglesia. Anong iglesia? Hindi iglesia katolika. Yung tunay na iglesia ang nasa Biblia. Yon. Pero sasabihin mo, kayo yung tunay. Bakit Soriano ka, hindi mo pa tinitindigan yung iglesia? Yung pagula, marunong ka pa sa akin. Ha? May isa pa akong tindig. Mami, ako pa titindigan mo. Pinakikita ko muna mali ang paninindigan mo. Marami ka sinasabing mali. Alam mo, ganito, kung baga sa nagtatayo ng bahay, ganito kailangan bago ka magtayo. May mga bato dyan, mga siit, may mga dumi. Aalisin mo muna para maitayo mo ng maayos yung bahay. O kasi tayo ka ng tesin mo, wala sa lugar na itayo mo. Hindi ka pa nakakapag-establish ng authority mo. Your mistakes belies your authority na sinasabi. Na marami ka na sinabing mali mula kanina. Sasabihin mo, kung miyembro lang ang babasa, no. Isinulat ang Biblia para sa natatakot sa Diyos. At may mga natatakot ka. Wala pa sa iglesia. At ang layon kasi pagbibintangan ng may hawak ng kontrol. Talagang ganun. At ang layunin, kaya pinasulat ng Diyos ang Biblia para ang tao nakakilala sa kanyang katotohanan. Yan po ang atin dapat maintindihan. Ngayon, kung kailangan ang tao'y maanig sa iglesia, masangkap sa tunay na iglesia, tunay, ang pinag-uusapan natin, tunay. Kung tunay, yun ang katotohanan, tama mo ba o hindi? Aling iglesia yon? Ilang minuto pa? Aling iglesia, yung tunay na dapat aliban ng tao. Saan mo babasahin yung tunay? Sa kasaysayan o sa Biblia? Biblia, hindi pwede sa kasaysayan. There are periods of history when there is no recorded history. Tinatanggap nyo? There are periods of history when there are no recorded history. During the dark ages of the humankind, ano ang recorded history? Pakikita mo sa akin. Sino magpapatunay na mula nung panahon ni Kristo hanggang sa panahon ng sunod-sunod ng papa? Sila man din nila kaya patunayan sapagkat sa pagitan ng mga papa nila, may lumilitaw na mga antikristo. Inaani nila, ang tawag nila antipost. Paano? Tayo, Bishop. Salamat po. Brother Eli Soriano, para sa kapakanan po ng ano po ba ibig sabihin ng salitang policy? Pakitagalog nyo nga po para... Policy po, kakasinungalingan. Ayun. Yan ha. Spelling nun, F-A-L-A-C-Y. Tama. Gabulong nga. Oo nga, Eli. Dito naman po tayo sa site ni Mr. Flo, Mr. Garza, meron po kayong 10 minuto para magtanong. Nandali lang po, isa-set ako lang. Kung ako magkasalita, papatayin ng oras. Okay, pwede na po. Ano na po, pakikita ko muna yung reload. Ito po. Ito po, okay, go. Ginoong Soriano, 10 minutes. sinabi niyo kanina na ang mga paresyo ay nagbabasa ng Biblia. Tinatanggap po ba ninyo yun? Oo. Nung po bang kapanahunan ni Kristo na ang mga paresyo, yung po bang tinutukoy nyo, yun ang mga nagbabasa? Yun. Meron na po bang Biblia nun? Yun. Sa abot po ng inyong kaalaman, meron na po bang Biblia
na hinahawakan yung bagong tipan? Wala pa, di pa nakasulat ang bagong tipan noon. Pero may Biblia na noon. Tinatanggap po ba ninyo, Testament. Ginoong Soriano, na ang ibig sabihin ng Biblia, sama-samang mga aklat na binuo sa lumat bagong tipan? Ito sagot ko, galing yan sa salitang Biblios, singular, which means a book. Kaya pagka nagkadalawa, Biblia na yon. Okay. Yung Kaya lima, tinatanggap nyo. yung limang aklat ni Moises, 5 yon, Pentateuch, Biblia na yon. Kaya nga, ang tanong ko sa inyo, yung po bang Biblia ng ibig sabihin, bago at lumang tipan pag pinagsama Biblia? It doesn't necessary na kailangan may bagong tipan para matawag na Biblia. Nung panahon na yon, ang nakabuo pa lang yung Old Testament book. Hindi pa Biblia. Biblia, no? Kaya ang bagong tipan yun, Biblios. Biblion, singular. Pag naging dalawa, Biblia. Kung mabasa ko ba sa inyo, sa aklat ng kasaysayan, stop quiet. Keep quiet. Gulo na, natapos po ko sa kuleyon. Kaya ng oras ko. Okay. Stop quiet. Stop quiet, ha? Sandali lang po. Okay, pwede na magtanong. Tahimik na, pwede na. O sige, tanong na. Ginoong Soriano, kung mabasa ko ba sa inyo sa aklat ng kasaysayan na ang ibig sabihin ng Biblia, bago at lumang tipan na pinagsama, aaminin ba ninyo? Nagkamali kayo. Kung ang babasahin mo aklat, sinulat ng authority o mga apostol. Payag ako. Okay, Pero dahil sinabi ninyo, okay, Kung tama. sinulat lang ng kung sino-sino, hindi ako payag. Okay, nasagot nyo na. Dahil sinabi ninyo, kapag Biblia, sa loob ng Biblia, papayag kayo. Meron po ba kayo mababasa na salitang Biblia sa loob ng Biblia? Biblios meron. Yung isa, nababasa ko, Biblios. Hindi ba totoo yung salitang Biblios? Hindi yung lumang bagong tipan ang ibig sabihin. Hindi. Yung salitang Biblios, ang kahulugan, libro, aklat. Hindi proper name yun. Okay. Common Sa name yun. pagsasabi po ninyo, maliwanag na ang Biblios ang ibig sabihin, yung tinatag na mga aklat. Hindi ba totoo? Hindi mga aklat. Isa nga lang, Biblios Okay. Dalawa na, Biblia na. Okay. Pero sinabi ninyo, ang ibig sabihin ng Biblios, mga aklat. Isang aklat isang lang. Hindi lang. Compose yourself. Wala ka sa sarili kapatid. Hindi mo nakukuha yung ibig sabihin. Ang sabi ko, Biblios, isa. Pag naging dalawa, Biblia na. Dahil plural na. Hindi nyo naiintindihan ang katanungan. Naiintindihan ko nga. Kaya alam ko Tahimik muna. At may kaya nang nagtatanong. Silence ako. Okay, pwede na magtanong. Sayang oras natin, baka abutin tayo ng ulan. Walang alisan. Kahit mabasa. Nasa atin ang Panginoon. Ha? Di ba? Mula araw. Nasa atin ang Panginoon. Amen! Amahan tayo ng kidlat dito. Walang alisan. Okay, hit mo na. Ito ang tanungan. Okay, hindi. Okay, hit. Kanina, sa unang tanong ko, Ginoong Soriano, hindi nyo naiintindihan eh. Tatahan-tahanin ko. Tinanong ko kayo kanina, nung bang panahon ni Kristo, meron na po bang Biblia? Sabi nyo, meron na. Meron. Meron na. Nung sabihin ni Kristo, nung panahon ni Kristo, meron ng Biblia na ang sabi ninyo, Biblia plural, Biblia singular. Paano nyo nasabi ngayon na meron Biblia, singular pala nung panahon ni Kristo? Hindi, walang kanang sabi. Gusto nyo i-rollback natin? Hindi. Rollback! Ito ang sabi ko. Nagbabago na. Hindi ako nagbabago. Sabi ko, may mababasa ko Biblios, isa. Pero, pag naging dalawa, Biblia na yun. Kaya nga sabi Eh, di wala pang Biblia. Meron ng 5 aklat ni Moises, Pentateuch Biblia nga yun eh. Di ba Biblia yun, 5 aklat Sinagot ni tayo Moises? yung tanong nyo, Biblios. Sinagot ako, madalagan ako, narinig ko, Biblios. Okay.
sinabi niyo, binasa niyo kanina, yung saliksikin ninyo ang kasulatan. Saliksikin ang kasulatan. Nung bang sabihin ni Kristo na magbasa, saliksikin, meron na po bang bagong tipanon? Hindi pa, ang pinapasaliksik yung mga Old Testament book. Eh di yung sasaliksik, miyembro nung dinatnan ni Kristong pananampalataya. Miyembro ng dinatali. Hindi, Ni Kristong pananampalataya. Gribas at Pariseo. Ayun, miyembro sila nung iglesia nila. Na? Nung tinatawag na dinatnan ni Kristo iglesia, alam po ba ninyo kung anong iglesia si Kristo? Nung anong reliyon si Kristo nung dumating siya? Hindi naman religion si Kristo eh. Kung anong reliyon, meron si Kristo. Ayun, meron si Kristo. Noong si Kristo'y maliit pa, kasama siya nila Jose at ni Maria sa Judaismo. Di meron na pong Judaismo. Meron. Yan. Di ang magbabasa, yung miyembro ng Judaismo. Miyembro ng Judaismo? Yan. Di magbabasa. Di, sa madaling salita, ang babasa ng kasulatan, miyembro din ng Judaismo. Oo, tama. Okay. Di, sumasang-ayon kayo ngayon sa akin na ang magbabasa, miyembro. Sabi mo kasi kanina, miyembro ng iglesia, Judaismo lang. Oh, miyembro ng iglesia. Siyempre, pareho. Kanina, ang pinag-uusapan natin, Consistent, kapatid, inconsistent eh. Ako consistent naman ako sumagot. kanina, ang pinag-uusapan po natin, ang tungkol sa iglesia. Tumakbo kayo dito sa tinatawag na Judaismo. Sinundan ko kayo. Ginamit niya ako tumakbo sa Judaismo dahil tinatanong mo ako, Tumakbo ka. siyempre sasagot ako. Sabi mo, ano bang religion meron si Kristo? Ikaw ang pinanggalingan, no? Kaya ako sinabi yung Judaismo. Ganito po Ako ang tumakbo ron, pinatakbo mo ako. Hindi ka point ko na yan. alam po ninyo, kanina, maliwanag po ang katanungan, ang tema ng pinag-uusapan namin. Premise lang, ang usapan po namin, ang magbabasa, membro ng iglesia. Sinundan ko, yung sinabi ni Mr. Soriano, yung mga pariseo, ay merong binabasa. Para pasinungalingan niya, yung sinasabi ko, na ang babasa, miyembro, kaya sinabi niya, may nagbabasa rin naman daw, na miyembro, na nung mga panahon ng ni Kristo, may nagbabasa. Kaya tanong ko nga sa kanya, yung ubang nagbabasa noon, miyembro, nung kanilang binatnang pananampalataya. Sagot niya, oo. Di ngayon, palibagong tanong, di tinatanggap pala ninyo na ang babasa ng kasulatan, miyembro ng kanilang pananampalataya. Maliwanag yung katanungan na yan eh. Kaya sumagot siya, oo. Nung maipit, eto, nagpaliwanag. Ako naipit. Eto, susunod ka naman ako kapag susunod na tanong. Ba't ka nang iipit ka? Okay. O eto, susunod na tanong. Ano ka garote? Susunod na tanong. Binanggit ninyo si Cornelio. Ano yun ah? Binanggit ninyo si Cornelio. Oo. Na may takot sa Diyos. Oo. Nung bang magkaroon siya ng takot sa Diyos, siya ba'y naging Kristiyano? Nung patawag siya nung pangaralan na siya ni Pedro Yeah. sa Kapitulo 11. Di sa madaling salita, si Cornelio ba nagbabasa? Nagbabasa. Nagbabasa. Pero tinatanggap din niyo na meron nagpaliwanag sa kanya. Natural. Ayun. Di ang ibig sabihin, yung iglesia, ang babasa sa loob ng iglesia, ang magpapaliwanag, otoridad sa loob ng iglesia. Oh, natural. Eh kayo, sino nagpaliwanag sa inyong otoridad? Ng iglesia. Ang Diyos. Ang Diyos! Kung gusto mo, babasahin ko. Ay ka. 1.5 minute. 1 minute. 1.5. Oh, okay na, okay na. Nag-wait na po si Mr. Garza. Oh, thank you. Tapos na, wait na po siya, nag-wait na. Sige po, salamat po naman ang magpapaliwanag ng 20 minuto. Oh, last time. Huling tingtig nila po ito, Mr. Garza. Huling tingtig na raw po. Seryoso lang po ang kailangan ni Mr. Garza. Oh. Sandali lang po. Oh. May mga 15 seconds to go. Seryoso lang po. Oh, ito po ha. Malapit na po. Po. 3, 2, 1, 5. Mga kasama, sana ito pong huling tintig kong ito, mapagbigyan man lang ninyo ako sa aking pagsasalita. Nabigay niyo ang katahimikan na kung paano kami naging tahimik sa pagsasalita ni Ginoong Soriano, uulitin ko ulit. Sana maging tahimik din ulit kayo. Nakakaroon ng distraction na marami akong dapat na ipaliwanag. I-rebat doon sa sinasabi ni Ginoong Soriano, eh hindi ko po magawa dahil ang ingay po ng
ng mga iba rito. Kaya kung maaari sana, ito ang huling tindig ko. Bago ko simulan ang aking sasabihin, nais kong liwanagin muli ang tema. Ang tema po ng pinag-uusapan namin ni Ginoong Soriano, patutunayan niya na ang kanyang iglesyang Hello. Ito po ang aking huling tindig na sa dalawang tindig na ginawa ni Ginoong Soriano, hindi po niya napatunayan. Brad, malapa, sinabi niya meron akong huling tindig. Dapat itindig niya na yan Kaya niya sa huling tindig, kaya niya ititindig sa huling tindig para wala na po akong pagkakataon na makapagsalita pa. At para ko nang nakikinita, ang gagawin ni Mr. Soriano sa kanyang huling tindig, puro tuliksa, puro atake sa simbahang Katoliko. Bagay na wala naman akong pagkakataon para sagutin. Maging fair sana si Mr. Soriano. Sana! Ang ingay. Siyempre, alam po ninyo, sana pag nagsasalita si Ginoong Soriano kung papaano naging tahimik kayo, ganun din sana kayo katahimik. Kaya nagsasalita ako, sinasabayan po ninyo kung paano ako makapagpapatuloy. Lumalabas, pag ganyan po ang asal ninyo, pinakikita ninyo, hindi kaya ni Ginoong Soriano na tindigan ang tema aming pinag-usapan. Tahimik! Tatahimik na po, Tatahimik na po. Tahimik lang po, sayang ang oras, tahimik lang. Tahimik. Argabyado tayo, Mr. Soriano. Madayang oras dahil kung pwede lang sana kahit ano sabihin niya, huwag tayong papadala sa emosyon, tahimik na lang, para matuloy. Pakiusap ko na, Mr. Moderator, makasigit po ako, Huwag niyang atakihin yung nakikinig dahil karamihan diyang Katoliko Huwag niyang atakihin. At huwag niyang ibintang na yan pala. Huwag po natin sabihin na Katoliko. Madali magsalita ng Katoliko Alam po ninyo kung Katoliko to? Sigurado makikinig sa akin Bakit hindi nakikinig? Kasama ninyo Marami ng Katoliko, kaya lang hindi member ng St. Peter, iba-ibang Katolik. Merong bukas, merong sarado. Pwede ba nakikiusap ako bilang timekeeper? Sana lang Ako iba ako magalit. Pati ano ko galit. Pati ano ko galit. Would you please stop quiet? Anong time? Give him 20 minutes. To express himself, ladies and gentlemen. Kaya ako nakapag-English, katabi ko si Webster Isa na. Huwag muna. Sana, sige. Ubusin muna yung ingay nyo. Magingay na kayo na magingay ngayon. At kinitin nyo. At maligaya, pasok maligong bagong tension na. Lahat po, magsisigaw nyo lahat na nasigaw nyo, gawin nyo na. Kung kayo na nasasalta si Mr. Gaston, okay, nag-iingay. Magkakawali na lang po kayo. Kung habang ayaw pa rin, ayaw pa rin tumahimik. Huwag po kayo magre-react, ganyan ang po rito sa boxing nga, nagsusuntukan, pag bandang huli, nag-ayakapan pa Huwag naman sasabihin si Raulo nung maingay. Huwag naman sabihin si Raulo, pangit yun. Palagi ko na, Mr. Soriano, hindi naman sinasabi si Raulo raw Meron nung silang usapin doon, may nagsabi nung si Raulo. Oo nga, Ano, tutuloy ko muna lindo, hindi na. Tahimik na kayo. Okay, ready na, bubuksan na yung orisal mo. Hindi. Sasayang po yung baterya, mahal po yung baterya na to, imported po ito. 260,000.
Talagang inihanda po ito sa debate ni Mr. Soriano at Mr. Garza. Ako po, nakita niyo po ako. Ngayon lang po ako nakita. So, I'm paper. Bakla. Yan po ang putong kurubata ko. Oh, magsiyano na po kayo, magsinay na po kayo. Pinakiusapan kayo ni Mr. Garza. Bakit nang ingay nyo? Magpapaliwanag nga naman siya, sasabihin, para tayong shit. Para tayong shit. Oh, inchik dito, may inchik dito. Marae. Okay na, tahimik na kayo. Yun ang time saver natin, Katoliko to. Kaya, pero ang laban dito. Kaya, yung audience dito, at saka dito, tumahimik na kayo para matapos na to. Ang moderator po. Katoliko rin. Ang moderator, wala pang kinasasapian eh. Ano pa ako? Free pa. Sige na. Pwede na. Pakasumbabay kayo, ha? Oh. Oh, kita ang orasan. Sandali lang po. Para magsitahimik sila. Ayan. Magsitahimik kayo. Magsitahimik kayo. Tumatakbo. Tumatakbo na eh. Dapat magsalita na ako eh. Magsitahimik kayo. Sa kapangyarihan, by virtue of the power vested on me. Magsitahimik kayo. Magsitahimik kayo. Oh, tumahimik na po. Oh, ayan. O, pwede po ba ako magsalita? Okay. Sana po, sa pakiusap ko sa inyo, mapagbigyan niyo lang ako. Kahit na 20 minutos na lang to, huling tindi ko na lang to. Sa 20 minutos na ititindig ko, kung magtitiis lang po kayo, napagbigyan niyo na po kami kung kami tinatanggap ninyong bisita. Kaya, sa tindig ko pong ito, kanina ko pa pinakikita ang temang aking pinirmahan o ng mga napagkasundo na magkabilang panig. Sa panig ko po, bilang Katoliko, uulitin ko ang tema. Patutunayan ko ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, ito ang Iglesiang itinatag ni Kristo. Sino po ang magpapatunay niyan? Ipinakita ko kanina, kasaysayan. Siya na rin ang nagsabi ng Iglesiang itinatag ni Kristo, dalisay. Ito ay susubaybayan ng Diyos. Ito'y pangangalagaan ng Diyos, hindi kailanman pababayaan. Kaya po nung binasa niya kanina, na merong pumasok, natural po yun, may papasok na masama. Kaya yung unang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, pinasukan ng iba't ibang pananampalataya. Kaya nung unang panahon nagkaroon ng tinatawag na persecution, pinapatay ang lahat ng Kristiyano. At ang uri ng kamatayan nung panahon na yun ng mga Kristiyano, tatlong uri. Una, yung tinatawag na ipako sa krus. Ikalawa, sinusunog. At ang ikatloy, pinapakain sa leon. Yan po ang tatlong uri ng kamatayan na dinanas ng mga unang Kristiyano. Sino po ang gumagawa niyan? Mga sundalong Romano na mga pagano. Hindi po mga Kristiyano. Kaya kung mapapansin po ninyo sa Vatican City, na maraming mga Kristiyanong nakalibing doon, na yun ang mga martir, yung mga nakalibing doon, inaalala na itong mga taong nakalibing dito, ito yung mga unang Kristiyano na naging martir. Sino po ang may hawak ng Vatican? Ang Katoliko. Kung kalaban ng Katoliko, hindi pa hihintulutan ng Katoliko na ilibing ang mga unang Kristiyanong namatay doon. Bakit po pinahintulutan ng Katoliko? Sapagkat ang Katoliko, yun po ang mga unang Kristiyano na pinatay. Ngayon sinabi niya, lumabas lang ang pangalang Kristiyano nung panahon ng konsilyo. Tama po na lumabas sa konsilyo yung pangalang Katoliko, pero ang hindi niya naunawaan sa kasaysayan, meron pong mga obispo na nagpulong-pulong. Yung mga obispong mga nagpulong-pulong, membro po ng Iglesia ang itinatag ni Kristo, na noong mga panahon na yon, maraming mga iba't ibang pananampalataya na nagsasabi na sila daw anya ang tunay. Kaya ang sabi ng simbahan, makikilala ang Iglesia, una, ito'y banal. Ikalawa, ito'y laganap sa buong sanlibutan. Yan po ang palatandaan. Ikatlo, mga turot aral ni Kristo sa apostol, tatawaging apostolika. At sa panahon po natin ngayon, makikilala ang pamamahalay nasa Roma. Kaya, ang Iglesia itinatag ni Kristo, tatawaging
Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, nang ibig sabihin, ang Iglesia kalipunan ng mga taong sumasampalataya kay Kristo. Naganap Katolika, Apostolika turot aral ni Kristo sa apostol, at ang pamamahala mula sa Jerusalem na ilipat sa Roma. Kaya tinawag Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kung ang pamamahala ay malilipat sa Pilipinas, tatawagin ding Iglesia Katolika Apostolika Pilipinas. Kaya po, inaasahan ko sa pangalawang tindig ni Ginoong Soriano, ipakikita niya na ang kanyang iglesia kinaaniban, ito ang iglesyang dalisay na itinatag ni Kristo. Eh ang nangyari, nagbasa lang ng Biblia. Ang binasa, kinopya lang. Kinopya lang, kung paano yung nabasa niya sa Biblia, kinopya lang. Alam po ninyo, hindi po cover, kinopya parehong-pareho, magiging original. Peki ang isa sigurado kahit sa kopyahin mo. Katulad nga ng pera lang, maraming humuhuwad, maraming kumukopya ng pera. Kahit na parehong-pareho, kapag hindi inilabas ng original, galing sa pamahalaan, hindi po natin matatawag na tunay. Kahit na ang isang iglesia, parehong-pareho, ang nakasulat sa Biblia, pero yung otorisasyon, wala rin po. Katulad ng pagbibinyag, na aatakihin ako mamaya ni Ginoong Soriano. Yung pong pagbibinyag, na kahit na parehong-pareho ang pagbibinyag na ginawa mo, katulad ng apostol, o itong mga apostol, binibinyagan ng matanda. Itong mga apostol, ginagamitan ng tubig. Itong mga apostol, aaralan. Kahit na parehong-pareho, pero kung ang magbibinyag sa inyo, hindi nabinyagan, nung mga nanggaling sa apostol, hindi rin po tunay. Kaya, itong si Ginoong Soriano, paulit-ulit na lang, sinasabi, paulit-ulit, na ginagawa niya, yung tema niya, na wala namang tinitindigan. Kailang itindig naman niya. Sana sa pangatlong tindig niya, ipakikita niya yung iglesia kanyang kinaaniban. Ito yung iglesyang nasa Jerusalem na nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Pinalalabas niya yung nagbasa lang. Kaya nga nung tanungin ko siya, yung bang Biblia, saan ang galing? Nanggaling sa salitang Biblius. Nang ibig sabihin, sama-samang mga aklat. Sino po bang nagsalita o nag-invento ng salitang Biblia? Ang salitang Biblia, nanggaling yan sa bibig ni Saint Jerome, ni Santo Hieronimo, na isang paring Katoliko na tumipon ng mga libro, ng mga aklat, ng luma at bagong tipan. Kaya sa English, Bible. Kaya nung maimbento bisikleta, hinango sa salitang bicycle. Ibig sabihin, dalawa. At ang Biblia, ibig sabihin, dalawa rin. Luma, bagong tipan. Pag luma lang, kasulatan. Pag bagong tipan, kasulatan. Pag pinagsama, bago, luma, ibig sabihin niya, tawag dyan, Biblia. Kaya nung tanungin ko si Ginoong Soriano, may Biblia na ba? Wala nang Biblia, pumasok sa Biblia. Kaya, ganun pa man, hindi yan ang tema. Kay Biblia, kay Biblios, hindi yan ang tema. Ang tema na pinag-uusapan po namin, alin ang tunay na iglesia? Ang magbabasa ba? Yung bang galing sa labas? Natural, ang magbabasa ng kasulatan, yung membro ng pananampalatayang kanilang binabasa. Katulad halimbawa ni Ginoong Soriano, kayo mga membro, okay. Wala po akong pagtutol. Kung kayo yung magbabasa ng Biblia, walang problema po. Dahil membro na kayo ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na pinarehistro ni Ginoong Soriano. Pero ang tanong, si Ginoong Soriano, bago ba siya nagbasa, membro na siya nito? Hindi pa siya membro eh. Yung sa inyo, okay, excusable. Pwede ko kayong maunawaan. Pero si Ginoong Soriano, yung tema pinag-uusapan po namin, hindi niya maipakita na yung pagbabasa niya, otoridad niya sa pagpapaliwanag. Patapos, tinanong ako, ano ang mga tanong niya? Kung mabasa ko sa iyo, na yung mga tagalabas, pwedeng bumasa. Hindi naman yan ang tema eh. Pwedeng bumasa, pero hindi pwede magbigay ng pakahulugan. Yun ang pinag-uusapan dito, yung authority, yung pagiging otoridad mo. Yan ang problema kay Mr. Soriano. Hindi nga na ipaliliwanag mula kanina pa. Ngayon, pumunta, tinanong ko siya, si Cornelio. Ang liwanag ng tanong ko, si Cornelio. Nung bang si Cornelio nagkaroon ng takot sa Diyos, kinakailangan bautismoan o naging iglesia ba siya? Sabi niya, naging tinawag ni Kristo eh. Sino ang nagpaliwanag? Natural, si Pedro. Kung babasahin po ninyo, itataas o ibababa ang pagbabasa, yung buong kasaysayan ni Cornelio, makikita po ninyo. Araw at gabi si Cornelio nananalangin. Araw at gabi nananalangin. Siguro naawa na sa kanya ang Diyos. Ano sabi sa kanya ng anghel na inutusan ng Diyos? Cornelio, ang lahat ng mga panalangin mo, mga pag-aabuloy mo ay nakararating sa kaitasan. Pero pumunta kasi kay Pedro, si Pedro magpapaliwanag sa iyo. Ibig sabihin, nakausap niya na, mismo anghel ng Diyos. Hindi ka pwedeng magkaroon ng sariling interpretasyon.
kinakailangan, dadaan ka doon sa kuleyo ng mga apostol. Mamaya, babalik ako dyan sa kuleyo, buti naalala ko. Ngayon, pangalawa, noong pong bating, kung mapapansin po ninyo, alam din ni Mr. Soriano, yung bating, nagbabasa siya ng lumang tipan. Dumating si Felipe. Nung dumating si Felipe, sabi ni Felipe, naiintindihan mo ba yung binabasa mo? Ano sagot ng bating? Ang bating matalino. Ito alagad ng Diyos ng mga panahon na yon, na nagpapakabanal. Ano ang sabi ng bating? Maliban na lang na may magpaliwanag sa akin. Ano ginawa ni Felipe? Pinaliwanag. At pagkatapos, dumating sa dako na may tubig, pinautismohan. Isa pa, si Apostol Pablo, nung hindi pa siya apostol, kitang-kita ninyo, inusik niya ang lahat ng mga tao, mga mapabata, mapalalaki, mapababae, pasat membro ng iglesia, kanyang dinadalang biyag, inuusig. Nung dumating na sa daan ng Damasco, ano nangyari po? Nabulag siya. Nagkausap na sila ni Kristo direkta. Sino ka, Panginoon? Sabi ni Pablo. Ako si Jesus na iyong iniusig. Pero hindi siya pwedeng magpaliwanag ng sariling interpretasyon niya. Ano ang kailangan? Dumaan siya kay Ananias na miyembro ng iglesia. Siya ang nagpaliwanag at binautismohan. Yan ang senaryo, takbo ng senaryo ng tunay na iglesia. Hindi katulad ng yung Ginoong Soriano. Magbabasa. O, pagbabasa, nasa ng otoridad. Dinaya niya yung parehong-pareho. Pero, walang otoridad. Kahit na parehong-pareho, ang gagawin mo na doktrina, kung hindi ka manggagaling doon sa koleyo ng mga apostol, baliwala. Pagkatapos, dito kami nagtanungan. Ginanong niya ako tungkol sa koleyo. Alam po ninyo, ang koleyo, babasahin ko mamaya sa diksyonaryo, na ang koleyo, ito isang institusyon, isang asosasyon ng mga apostol, na ang taas ng kanilang pag-aaral tungkol sa Diyos. Kaya nga, pag sinabing koleyo, mataas na uri ng pag-aaral. Mataas na uri ng pag-aaral. Kaya itong pag-aaral ng Biblia, hindi po basta-basta babasahin niyan. Mataas na pag-aaral to. Mataas na pag-aaral. Pag-aaral na manggagaling sa mga apostol. Ginagawa ni Ginoong Soriano, pagpupunta sa edukasyon, papasok na sila Apostol Pedro, walang pinag-aralan. Pero pagdating naman dito kay Apostol Pedro, pakikita, mataas sila Apostol Pedro, ipakikita kahit na walang pinag-aralan, hinihiya ang mga marurunong. Ano ba yan? Sa kanya akara, sa kanya pa rin ang krus. Huwag naman ganoon. Ang dapat nating malaman, itong mga apostol, ito mataas ang kanilang pag-aaral pagdating sa Diyos, pagdating sa pananampalataya. Kaya sinabi rito sa encyclopedia, sa dictionary, ang mga apostol, ang pinag-aralan, mataas sa abot ng kanilang kaalaman. Hindi katulad nung kaalaman natin, mababa tayo pag pinag-usapan ang kaalaman tungkol sa Diyos. Sila mataas. Sila may relasyon na direkta sa Diyos. Tayo malayo. Sa kapanahunan po natin. Ngayon, tatanungin ako ngayon yan ni Ginoong Soriano. Alam po ninyo ang ginagawa ni Ginoong Soriano, bawat salita ko, isang salita ko, bibigyan ng ibang kahulugan para makatakbo sa tema. Katulad halimbawa senya. Katulad halimbawa nung sinabi ko kuleyo. Nagkakaintindihan tayo sa salitang kuleyo. Yung mga salitang... Sandali lang po. Silensyo lang po. 4 minutes. Nagkakaintindihan po tayo na kapag ginamit ang kuleyo, ito'y isang paaralan ng isang institusyon. Isang konstitusyon to. Ngayon may konstitusyon din yun. Nagtawa na kayo. Merong batas ang mga apostol. May batas ang simbahan. Kaya nga sa lahat ng samahan, bawat samahan, merong batas. Sa bawat asosasyon, may kaayusan. Merong sinusunod kong puno. Baka mamaya pupunta to kay Apostol Pedro. Diba, hindi yan ang tema ko. Baka mamaya banggitin niya si Apostol Pedro, puno ng pananampalataya. Puno namin. Alam po ninyo, nabanggit ko rin yan. Baka banggitin niya, yung puno na si Apostol Pedro, puno po namin yan na nakikita. Na ang humalili niya mga papa. At ang puno po namin na hindi nakikita si Kristo. Kaya dalawa po ang puno sa simbahan. Isang punong nakikita ang Papa. At isang punong hindi nakikita si Kristo. Kaya visible head ang mga Papa na humalili kay Pedro.
at isang invisible head, si Kristo. Kaya po yung aral ng simbahan, mula unang siklo hanggang sa kasalukuyan, walang patlang na hindi nagbabago ang aral. Para mapagbago ninyo ang aral na nakasulat sa Biblia, lilikutin. Katulad ng ginagawa ni Ginoong Soriano, lilikutin. Siyempre, babaguhin ang pagpapaliwanag. Kaya nga po, pag nakasulat sa Biblia, wala pong pagtatalo. Ang pagtatalo lang po, yung magpagbibigay ng interpretasyon. Patulad po ng Biblia, ang pagkakasulat yan. Ang antas ng karunungan ng mga apostol, iba sa karunungan natin. Kaya, kung bibigyan lang po natin ng atensyon, i-atras po natin ang panahon natin ng 50 taon. Ano tawag ng mga magulang sa kanilang ano tawag ng mga anak sa kanilang mga magulang? May nakakaalam, 50 taon na nakaraan. Ano tawag? Di ba? Ang tawag nila, nanang, tatang. Lumipas ang 15 taon. Ano naging tawag ng mga anak sa kanilang magulang? Naging tatay, naging nanay. Lumipas ang 15 taon pa. Ano naging tawag? Naging papa, mama. 26. Ano tawag? Erpat, ermat. Kung iatas po natin na 50 taon yung salitang erpat, ermat, maintindihan ba? Ganun din naman po ang Biblia. Napasulat siya ng antas ng karunungan ng mga apostol, iba sa karunungan po natin. Kaya kinakailangan, para maunawaan nyo, ibababa ninyo ang kaalaman tungkol sa mga kustumbre, mga kaugalian ng mga Hudyo. Gagamit po tayo ng kasaysayan. Ang nangyari dito kay Ginoong Soriano, ayaw ng kasaysayan. Pero pag siya ang gagamit ng kasaysayan, pwede sinuswerte ka? Dahil ang kasaysayan na magpapatibay na yung iglesia niya na kinaaniban genuine na pinamamahala niya kung yun nga at tunay. Kaya po, sana sa pagtindig ni Ginoong Soriano, huwag siyang pupunta sa aral. At kung pupunta siya sa aral, gusto niya, isa pa ulit. Isa pa, iset natin, huwag na rito. Huwag na rito. Iset natin sa isang open air, neutral na lugar. Yan, para pareha. 3 minutes. Hindi yung, alam po ninyo, in fairness naman sa amin, wag po kayo magagalit. O nga, nagpapakilala kayong Katoliko. Pero madali magsalita na ako Katoliko. Pero yung humanap na isang tunay na Katoliko, na maging mapagtigil kayo, kung ano yung narinig nyo, relax lang kayo. Wag naman po kayong, maingay na naman po kayo. Tahimik po, tahimik. Ha? Kaya nga si Ginoong Soriano, sinabi niya sa akin, na tinuturuan niya ako. Sino nagtuturuan niya ako? Nagtuturo sa kanya eh. Sunod siya ng sunod sa akin eh. Silent, silent. Kaya, Tahimik po. sana Ginoong Soriano, sa huling tindig mo, ipakita mo na yung iglesyang kinaaniba mo, karugtong ng iglesyang itinatag ni Kristo. Hindi yun. Magbabasa ka, magbibigay ka ng interpretasyon. Huwag naman sanang ganoon. At huwag kang pupunta sa aral. Kung gusto mo pumunta sa aral, di sana hindi mo na pinirmahan to. Hindi na tayo nagkapirmahan. Na ang usapan, kung ano ba ang bautismo, kung sa larawan. Kaya po, paulit-ulit kong sasabihin sa inyo ngayon, ang doktrina ng simbahang Katoliko, ang aral ng simbahang Katoliko, ang magpapaliwanag, kinakailangan Katoliko. Si Ginoong Soriano hindi papayag eh. Yung doktrina niya, ako magpapaliwanag, hindi siya papayag. Ganoon din naman po kaming mga Katoliko. Ang magpapaliwanag ng kaaral Katoliko, isang Katoliko. Kaya ang mga Katoliko, kaya nawawala sa pananampalataya, dalawa lang po ang nagiging dahilan. Isang maling impormasyon at isang wrong information. Maling informasyon. Bakit po? Sandali lang po. Sandali, out of time. Cut out. I'm out. Ingay eh. Sabi siya, tinakawali muna kayo eh. Siya muna ang bida. Puro kayo kontrabida. 1 minute. More than 1 minute, ladies and gentlemen. For your information. Wrong information. Attention, please. More than 1 minute. 1 minute and 20. Closing remarks na ako, sis. Closing remark. And now, ladies and gentlemen. Kaya po, naulit ko na kaya ang Katoliko nawawala sa pagiging pananampalataya, dalawa lang po. Isang maling impormasyon at wrong at kulang sa impormasyon. Kaya po, ang pagpapaliwanag, sandali lang po, ang pagpapaliwanag ni Ginoong Soriano, pinaliliwanag niya ang doktrina ng simbahan na hindi naman siya ang otoridad ng simbahan. Ipinaliliwanag niya ang aral ng Katoliko, hindi naman siya Katoliko. Kung ako kaya magpaliwanag sa aral niya, papayag kaya si Ginoong Soriano? Hindi papayag. Ngayon, katulad ng larawan, madalas binibingbit ang mga Katoliko na sinasabi ang mga Katoliko daw sumasamba sa larawan.
Eh siguro ng Katoliko si Ginoong Soriano at saka yung mga iba rito na naging nahikayat ni Ginoong Soriano ngayon sumasamba sa larawan. Isang malaking kasalanan po yan ang sumamba sa larawan. At Katoliko kailanman hindi sumasamba sa larawan. Kaya po, ang tabayan. Tayo na eh. Tayo na. Uminom muna kayo ng refreshment dyan, oh. Mr. Garza, handa na po kayo sa katanungan. Ginoong Soriano, pwede na po kayong magtanong. Pwede na po. Okay, pwede na po. Kapatid na... Sandali, oh, kayo pa doon eh. Sabi niya, di kayo bastos eh. Kapatid na Garza, ganito po. Ang una kong tanong ganito. Sabi nyo, hindi raw katulad ng ginagawa ni Soriano, nililikot ang Biblia. Alin ho sa Biblia nilikot ko? Yung pagpapaliwanag ninyo. Alin sa ipinaliwanag ko ang nilikot ko? Lahat. Ano nga? Ano? Lahat ng mga pinaliwanag nyo. Pakita ka kahit isa lang. Yung tungkol dun sa pagbabasa. Ano nga yun? Alin ang nilikot ko ron? Yung pagbabasa, dun sa pinag-uusapan Alin nga yung na pagbabasa sinasabi nilikot ninyo ko? na ang magbabasa, magpapaliwanag ng Biblia. Wala akong sinabi ang magbabasa, magpapaliwanag eh. Ang tinatanong Ang ko magbabasa. sa'yo, wala akong sinabi noon. Eh, yung sinabi nyo kanina, Magsabi ka ng gusto nyo, reply natin. Ng isang araw. reply. natin. Reply natin. Kaya mo, maririnig mo yan. Ang tanong ko, Hindi, ngayon na. magbitaw ka ng Sandali isang na, Mr. aral Moderator. na... Sandali. Pumayag sa I am reply. not interested in replaying it. Oh, yun ang I sabihin am nyo. interested in pursuing my question. Yun ang sabihin nyo. Ayun, tanong ko sa'yo. Oh, yun ang Bukod doon, meron ka pa bang aral akong nasasabing nilikot ko? Ang dami, ang dami. Ano nga? Oh, isa-isayin ko. Oh, ito. Isa-isayin ko. Oh, yung gawa. Gawa 2028. Ano nilikot ko? Oh, yung sinabi nyo, Katoliko, hindi naman ninyo alam na kung kailan petsa dumating ang Katoliko. Ano na sinabi kong Sinabi katoliko nyo sa mga Katoliko. 2028? Mga Katoliko. Meron ba akong katoliko sinabi sa 2028? Kanina, sinabi nyo. Ang nasa 2028, iglesia ng Wala, Diyos na brother, binili hindi niya ng naman siya kanya pwede sarili. magpaliwanag. Mamaya na kayo magpaliwanag. Pinaparatangan mo ako na tura. O, si mamaya na lang. Kaya May wala oras naman kayo. Wala akong sinabing katoliko ron. You are under cross-examination. Sumagot ka ng maayos. Kaya nga, Alin ang nilikot ko sa 2028 ng gawa? yung sinasabi ninyo, pagkamatay ng mga apostol, ang mga Katoliko ang magsisisi. May sinabi na akong gano'n. Sinasabi niyan. Silencio. Paratang yan. Pangalawa, ito pa. Pangalawa. Sinabi ninyo sa Timoteo. Pangalawa. Ang Timoteo, Ang nilikot ko sa Timoteo. yung mga paring Katoliko ang nag-uutos na huwag mag-asawa. May sinabi ba akong mga paring katoliko ang nagsabi ron? Mga obispo! Mga Meron ba? obispo! Ako ba may sabi nun? Di ba sabi binasa nyo? Binasa ko ba o sinabi ko? Sinabi nyo! Binasa ko o sinabi ko? Sinabi nyo na binasa Saan ang nyo. galing? Binasa ko. Oo. Hindi ako may sabi. Kayo may sabi! Hindi, Binigyan nyo ng binasa ko eh. interpretasyon! Binigyan ng interpretasyon! Binigyan ng interpretasyon! Bayagan na natin siya ron. Bayagan na natin siya ron. Binigyan ng interpretasyon! Sabi mo kapatid, ang pagsamba sa larawan, malaking kasalanan. Tama? Tama. Tama po yun. Tinatanggap mo ba itong librong ito? Ako magpapaliwanag na. Eh, tinatanggap mo. Ano ba yan? Tanggapin mo muna. Ano ba yan? Aklat kami. Meron din kami. Tanong, sumasamba ka ba sa larawan? Hindi. Hindi. Kung mabasa ko sa libro mo, na inuutos nyo sumamba sa larawan, tatanggapin mo. Sige. Tatanggapin mo. Kami ang magpapaliwanag. Kami ang magpapaliwanag. Ako hindi ako magpapaliwanag. Ikaw hindi ka rin magpapaliwanag. Babasahin natin sa aklat ninyo. Ha? Babasahin ko. Hindi ako magpapaliwanag. Hindi ka rin magpapaliwanag. Okay. Babasahin lang natin. Ha? Okay. Ito, Ang babasahin. Sandali na. Ang babasahin. Ginawa niyo. Attention! Hindi amin Huwag mong pangunahan yung babasahin ko. Hindi ko pa nga binabasa eh. Patay na mo yan. Magagalitan lang ako. Mula ang propeta. Pinangungunahan mo ko eh.
Oh, kasi ang babasahin po quotation, hindi po namin salita. Quotation ng protestante, ng umusik. Oh, sige, basta meron kami. Oh, meron kami. Oh, ito. Ano ba kayo? Ako moderator, ano? Ano kayo? Ako ang magtatanong, pwede ho? Kasi ako ang mamamagitan, eh, no? Oh. Ito ba, kanina sabi nyo sa inyo ba yan o sa protestante? Wala Ito'y aklat namin. Ang babasahin ni Ginoong Soriano, yung bintang ng protestante laban sa Katoliko. Hindi totoo yan. Ba't mo ako pangungunahan? Hindi ko pa binabasa. Hindi pa binabasa. Sino ka? Sino ka? Para malaman mo, babasahin ko. Sige. Napakabintangero mo. O, ano ba yan? Nakakita na ako. Ang sama ng asal mo. Pagkatapos ng Bintangero ka. Bintangero ka. Bintangero ka. Masama ang asal mo. Hindi ko pa binabasa. Huwag mo muna ako katulad. Masama yan. Sinungaling. Hindi ko pa binabasa. Bisan ko na ito. Huwag mo na bibitaw. Hindi ba? Hindi ko pa binabasa. Binabasa. Oh, lahat Sige, ng basa! Lahat basa! Kami ang papahiya ka kayo ba? Mapapahiya ka ngayon. Basa! Oh. Teka. Kasi, anong pahina? Anong pahina? Anong pahina? Natuto ka lang sana ngayon. Tanong mo muna kung anong pahina. Anong pahina? Bago ka magbintang. Oh. Wala nang papasahin! Oh, ang Ayaw nang pasahin! Nakatime out, dahil kasali ko eh. Nakatime out to, nakatime out ha. O ngayon, paandarin na ba yung nilot o hindi ba? Lagi mo na, bago paandarin. Yung sinasabi niyang babasahin na, babayan na kayo. Papasahin mo muna. Oh. Teka, kabayan na kayong basahin na. O sige, basa! O sige, paandarin Basa! na. Basa, ito lang po ang aking hinihingi. Pagkatapos ng basahin, tuloy-tuloy! Ituloy niya! Basahin ng may katapatan! Huwag yung babasahin ng putol! Eh di kung hindi ko binasahin yung may katapatan, di panahon mo na para atakihin mo ko. Wala na nga Pero oras. para pangunahan mo ko, napakasama ng asal mo. Napakasama ng asal mo. Kanina ka pa eh. Kanina ka pa, bintangero ka eh. Hindi ako nagbibigtas! Hindi, yun ang aking nagawa mo. Sinungaling ka talaga, oo. Nagbibinta ka na, ayaw mo pa aminin. Kanina pa! Sinabi Kanina ka lang, sabi mo eh, pag tindigay ka ni Soriano, aatakin na nga, atakin ng Katoliko. Yan ang sinasabi mo, binta ko hindi. Binta ko yan. Ikaw pala hindi sport eh. Sayang yung asosasyon yung tinayo. Sige, basahin! Basahin lang! Basahin mo! Tuloy-tuloy lang po! Sir, sumuli, huwag ka magbibita ko. Sige po. Kaya magkatanong mo na si Ginoong Soriano. O, itanong niyo muna, itatanong niyo sa kanya. Ito po ay pananampalataya ng ating mga mininuno, translation ng Faith of Our Fathers. Ito po ay isang aklat katoliko na Menihil of Stat ni L.A. Arcaira STD, Censor Librorum, Dia 19 Marci 1950. May imprimatur ni Vicente Pires STD, Episcopos Auxiliaros Manilensis at Vicarios Generalis. 8 Setyembre de 1950. Copyright 1950 by Rufino Alejandro. Ewan ko kung anong copyright yung kanya. Ito 1950 pa. 3 taon pa lang ako noon. Ito ang sabi. Babasahin ko matapat. Pahina 200. Pagkumparahin ho natin, Mr. Moderator, kung pareho ang pahina 200, stop muna natin ang oras. Ganito ang orasan. Pahina 200, parehas. Ano? Parehas. Parehas ba? Parehas! Evidence accepted in court. Accepted. May babasahin ako, iko-confirm ako sa kanya kung nandoon din, Mr. Ano ho? Ibabasahin ko itong parting ito. Sa Sistema Theologicum. Nakita nyo na? Pahina 142. Nakita nyo na? Yan, nakita nyo na. Ino-confirma nyo. Ito, tatanungin ko. Yung salita, bagamat nagsasalita tayo ukol sa paggalang na itinatutungkol sa mga larawan, ito isa lamang paraan ng pagsasalita. Ito ba'y Katoliko ang nagsasalita o kaawan?
Hindi, kaaway ho ba yung nagsasalita dyan? Kasi, sino ho yan? Kinukumpisa ko muna kung sino nagsasalita eh. Sige, sino yung nagsasalita? Sige, kung kaaway, sino yung nagsasalita? Sige. Hindi katoliko. Ang aklat protestante, hindi katoliko. Ang nagsasalita Quotation yan. ng... Ng quotation ng pare na sinabi ng protestante. Yun. Quotation ito ng protestante na sinasabi sinusulat ukol sa aklat katoliko. Tutuloy ko. Mabuti, umpisahan natin sa taas. Ang pagkakilala ng mga pagano sa isang idolo, huwag mo niyong pahandarin ho. I am tracing kung tinatanggap niya ito eh. Yeah, I am going to trace first kung tinatanggap mo to. Sandali lang po. Dito po, sa aming tema ng pag-uusap, dito po nasa posisyon po si Mr. Soriano na magtatanong. Kaya po, kung siya magtatanong, magtanong lang po siya. Ngayon, kung magbabasa siya, Sabi mo kanina, basahin ko eh. Hindi ko naman sabi niyo, gusto niyo basahin. kapatid na to. O di basahin. Eh di ba kayo gusto niyo magbasa? Basahin ko eh. Hindi, kaya nga sinasabi ko basahin niyo. Pero paliliwanag ko. Hindi ka ba pag binasa, patayin mo na yung aklat dahil hindi pa nagtatanong yan, binabasa pa lang. Patayin mo. Dahil tama yun. Ha? Patayin mo na ng orasan. Yan. Dahil binabasa pa lang, hindi pa nagtatanong. Patay na ang aklat. Tapos ka rin sa koleyo. Puro degree mo. Paglabas natin dito, graduate na tayo na. Sige. Doon ko na lang sa maikling punto ko ulit. Kasi sabi niya, basahin kong matapat eh. Siyempre, pagbabasa kang matapat, you have to begin it from the beginning. Pero alam naman yung time consuming ito eh. Kaya nga, papatayin na ang Rinos. Patayin mo na para, kaya magbasahin muna. Sige, doon ko na lang, shortcutin ko na lang. Ayan. Para naman siya wag masyadong mahirapan doon sa pag-analisa kung kanilang salita ito o hindi. Eto. Bagaman nagsasalita tayo ukol sa paggalang na ipinatutungkol sa mga larawan, wala naman ibang sasalita na kundi katoliko yan, no? Sige. Bagaman nagsasalita tayo ukol sa paggalang na ipinatutungkol sa mga larawan, ito isa lamang paraan ng pagsasalita na may tunay na ibig sabihin. Na ang tunay na ibig sabihin ay iginagalang natin hindi ang walang malay na bagay na di maaaring makawatas o makawatas sa gayong paggalang, kundi ang may larawan. Ayon sa itinuturo ng kapulungan ng Trento. Tama kasi, ito yung katoliko ang nagsasabi ng ano. Tutuloy natin. Sa ganitong kahulugan, sa pagkakilala ko, bumabanggit ang mga manunulat na eskolastiko hinggil sa gayunding pagsambang iniuukol sa mga larawan ni Kristo na parang kay Kristong Panginoon natin na rin. Sapagkat ang gawang kung tawagin ay pagsamba sa isang larawan ay tunay na pagsamba kay Kristo na rin. Sa pamamagitan ng pagyukod sa harap ng larawan, na parang sa harap ni Kristo na rin, na para bagang siya'y kaharap at naaangat ang ating isip sa pagbubulay-bulay sa Kanya. Tanong, paanda rin ang ba? Ito ba salita ng protestante o salita ng konsilyo ng katoliko? Ito'y salita ng protestante na sinulat ni Cardinal Gibbon. Sige. Ito, hindi ko uusigin sa kanya ito ngayon. Ano? Dahil totoo ko eh. Walang paksamba dyan. Uusigin ito dahil mauubos ang oras Ay, ko. sandali lang, Brad. Sandali. Eh, kanina na 5, kumonsume na siya ng 5 minutes. Ganito, no? Ang ganda. Ganito. Dahil pambira, no, Sandali Brad. ako. Kanina 5 minutes. Hindi mo na ako magpaliwanag, ho? Ganito. Ganito pa dito. Tapos, nung pagsaksak niya ng baterya, ito ang katabi niya. Biglang gumanon. Hindi. O, may saksi naman pala eh. Wala po intention dito. Wala po sinabi lang eh, wala nga, hindi nga umaamin. Wala po intention nagsasabi. Ganito eh. Ganito eh. Ito katoliko ko, no? Sabihin ko, no? Pagkalagay niya ng baterya, at tinamaan niya to. Hindi nga sinasabi lang. Oh, ngayon lang, hindi nga sumatok. Palusot na lang.
Mr. Sir. Pinagbibintangan mo na naman palusot ng moderator, oh. Sandali lang po. Bilang timekeeper nyo, honest mistake po ito. Eh, ano ba yung honest mistake? Opo. Eh, sinasabi mo kasi palusot niyo, eh. Oh, eh, bakit nagbintang ka? Bakit mo lang bintang sa kapwa mo tao? Bintang ka ng bintang. Okay, umami naman eh. Umami naman eh. Bintangan mo. Eh, hindi rin ako nagkamali. Eh, dahil talaga inaamin naman niya. Honest mistake eh. Sige, Sige. Okay, sige. Oh, 4 minutes na lang po, 4 minutes. Oh, pakikita ang orasan. Sandali. Eto, isa pa ang babasahin ko, isang aklat katoliko, siya ang inyong pakinggan. Oh, siya ang inyong pakinggan. Eto, pahina 12. Tatanong ko kung inaamin niya ito. Sabi dito, kung ating sinasamba, hindi, pahina 12 ng siya ang inyong pakinggan. Parehas lang. Parehas lang, sige. Hindi, siya ang inyong pakinggan. Oh, sabi niya yung pakinggan. Iba lang ang kulay niyan. Sige. Ito, umpisa na natin ito. Kung ating sinasamba, hindi, lagay nyo na. Wag mo na, wag mo na. Ano ba gagawin ko? Lalagay ko. Baka sa akin kayo sumali ba? Babasahin ko na ho. Ito, pwede na ho. Ewan ko naman sila ito. Okay, wag muna, babasahin pa. Hindi pa nagtatanong eh. Kung tatanggapin niya yung tanong, tinatanggap ko. Lahat ng babasahin dito, nakasulat dito, tinatanggap ko. Ang hindi ko tatanggapin yung paliwanag niya. O sige, hindi naman ako nagpapaliwanag. Ito. Kung ating sinasamba ang larawan ni Kristong napako sa krus, dinadasal natin, sinasamba kita at pinupuri Panginoong kong Heso Kristo. Ayun. Nandiyan ba yan o wala? Nandito. Sa mga kapatid, sinasamba dyan yung larawan ng ni Kristo napako sa krus. Kung lang naman eh. Hindi nga sinasambay. Kung, ano pa ang sabi mo? Hindi. Kung ating sinasamba, kung ating sinasamba ang larawan ni Kristong napako sa krus, dinadasal natin, sinasamba kita at pinupuri Panginoong kong Heso Kristo. Ayun. Kristo ang sinasamba, hindi yung larawan. Pero sinasamba yung larawan. Ay, hindi. Sige, ito nga eh, ulitin ko uli, ho. Kung sinasamba, kung ating sinasamba ang larawan ni Kristong napako sa krus, dinadasal natin, sinasamba kita at pinupuri Panginoong Heso Kristo. Oh, sagot. Ito, sagot. Kung sinasamba, sino po ang sinasamba? Oh, wala pa pala. Alagad. Ilagay na. Ang sinasamba po ng simbahan, o sinasamba namin mga Katoliko, si Kristong nakapako sa krus, hindi po yung larawan. Ayun ang paliwanag mo. Oh, yun ang Kasi nasa sinasagot libro, ko. nasa libro yung sinasamba yung Kaya nga, larawan kami ni ang Kristong papaliwanag napako sa krus. eh. O yun, Kaya- palusutin na natin yun. Oh, eh, talaga hindi ka makakalusot. Kalgero kami aklas eh. Palusutin na natin yun. O ngayon, susunod na tanong ko sa'yo kapatid. Sabi mo ha? Sabi mo kanina, ang kolehiyo, mataas na uri ng pag-aaral. No? At yon ay institusyon, konstitusyon, nanumpunahin ka. May konstitusyon din naman yun eh. Sabi mo, no? Kasi pumuna yung mga ano eh. At tinatanggap mo ba uli yung nangyari kanina na yun? Oo. Ha? Pinaliwanag ko, tinatanggap ko. Yun. Anong dictionary mo nabasa niyo? Na sa mga po. Hindi, yung dictionary na ang kahulugan ng kolehiyo ay institusyon, konstitusyon, o ano Nakita ko. yun? Ang kolehiyo ng mga apostol, ang Hindi yung pinag-usapan. kolehiyo ng mga apostol, yung salitang kolehiyo. Ang kolehiyo, ibig sabihin, isang samahan, isang institusyon. Yung institusyon ng mga apostol, Ano nga, merong ang tanong ko nga, anong ito ang, dictionary yun? ito ang sagot ko nga. Hindi, yung anong dictionary yun? Sabi mo kasi nabasa mo sa dictionary eh. O, babasahin ko. Anong dictionary? O, ready, sir. Sige. Pakibasa. At walang time. Pinatay ang orasan. Kinakantay. Habang hinahanap. Habang hinahanap. Ang word na ano? Anong word ang hanapin? Khaled. College. Now. I don't know what kind of noun. It is a common noun. It is a common noun? Yes. It's not a proper noun or No. collective or what we call abstract or okay. Thank you very much. It is a very simple common noun. Sa lahat ng common, ang hirap nito. May common. Sa lahat ng noun, pang-karaniwan, hindi mahanap.
Oh, ito na. Oh, eto na. Eto na. Nakita na. O, babasahin ko. Ginong Soriano o moderator na lang? Sige po. O, moderator na. Ikaw na bumasa. Sige, basahin mo. O, basahin mo na. Basahin mo. Ito. O. Sige ba? O, okay. O, ang institution. College now. An institution for higher education. Ano to? Shimikama. The buildings, etc. of such an institution, Shimikama, an association of professional men. Like a physician or assembly of electors of cardinals. Natin na. Yan. That is of physicians, an assembly, as of electors or cardinals. Ayun. Susunod kong tanong. Ayon sa dictionary, huwag mo na yung ano kapatid, susunod kong tanong. An institution of higher learning ang nakasulat dito, ano? Cardinal. Ang mga apostol ba, meron ba silang, are they professionals or have they attained higher learning? Sila'y professional sa salita ng Diyos. Hindi ayon sa dictionary. Anong panahon na yon, wala pang tinatawag na edukasyon. Kaya nga sinabi ko eh. Professional sila sa salita ng Diyos. Kamo, asan sa Biblia na sila'y professional? Sandali lang. Silence, please. Silence. Asan sa Biblia? Ang ibig mo bang sabihin, tinututulan mo na ang mga apostol, si Hasa. Di ako tutol, pinapabasa ko sa'yo. Wala Asan sa Biblia na ang mga apostol ay professional. Hindi nang tumututol eh. Sandali lang. Pinapabasa ko kung asan. Walang tutol. Bakit ako magbabasa? Wala naman tutol eh. Ang tanong ko, basahin mo sa Biblia na ang mga apostol ay sa Biblia professional. Ang mga apostol, professional sa salita ng Diyos. Sabi mo nga, sa salita ng Diyos. Basahin mo nga sa Hindi salita ko ng na Diyos. tinututulan yan eh. Basahin mo nga sa salita ng Diyos ka mo eh. Sabi mo, professional sila ayon sa salita ng Diyos. Pakibasa mo kung asan sa Biblia. Hindi mo tinututulan. Excuse me. Excuse me. The virtue of the power vested on me as a timekeeper. Time is up. 10 minutes. Ito po ang katibayan. To see is to believe. And seeing is believing. Ito po, di ba? Oh. Sige ho. Katotohanan. Ibalik na ho natin. Binalik ang pinatay na orasan. Nabuhay na naman ang orasan, mga kaibigan. 20 minutes? Yes. Yes, sir. I want to always abide by the rules and regulations of the moderator and the timekeeper. The one who abides the law. No man is above the law. Absolutely. Law is not only a matter of law, but a real law. Yes, sir. Ganito po. Yung hinihintay niya, yung hinihintay po niya. Bakit to? Sandali lang. O, di pupunta ko rito. Ganito po. Sabi niya, pagtayo ko raw, aatakihin ko ang Iglesia Katolika. Sabi ko, bintangerong masyado itong kausap natin. Ha? Buti sana kung yun ang nasa isip ko eh. Sabi ko na sa inyo kanina eh. Sa ikatlong tayo ko, doon ko itatayo yung sinasabi kong pananampalataya. Hindi ko sinabi mga aatake ko sa Katoliko. Hindi na kita kailangan atakihin. Alam na ng tao kung sino totoong nagsasabi sa atin. Kailangan atakihin. Una, siya napansin ko at nakatape ito and duly recorded sa lahat na recorded na narito. Mula nang tumindig siya, 20 minutos, that means 1 hour na. At 3 interpellation, that means 1 hour and 30 minutes. Isang sitas lang ang binasa. Mateo 28:19-20 pa lang ang binasa niya. Oo. Ngayon, ako, tinan mo, ako kahit maingay sila, tinutuloy ko. Dahil naiintindihan ko talagang ang tao, meron siyang ano eh. Talagang it's something excusable. Hindi naman sila nang babato ng kamatis eh. Okay? Kaya natin sila, no? Ikaw naman, gusto mo complete silence, mahigpit ka pa sa court.
Ngayon, ganito, ang aking masasabi ganito. Nagtayo ba si Kristo ng iglesia o hindi? Wala ikang pagtatalo, sabi niya, nagtayo ang Panginoon ng iglesia. At ang iglesia ay tinayo saan? Sa Jerusalem. At tandaan nyo, ang Jerusalem, ang kapitolyo ng pananampalatayang sa Diyos. At tandaan nyo, ayon kay Kristo sa 24 ni Lucas, ganito ating mababasa. At ipangangaral sa kanyang pangalan ng pagsisisi at pagpapatawad sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem, saan dapat manggaling ang pangangaral sa lahat ng bansa, magbubuhat sa Jerusalem. Nung matayo ang Iglesia Katolika, saan ang gagaling ang aral? Sa Roma. Wala sa pamantayan ng Biblia, yung nasa Roma. Kasi ang sabi ng Biblia, ipangangaral sa kanyang pangalan ng ang pagpapatawad ng kasalanan at ang kaligtasan, magbubuhat sa Jerusalem. Sabi nga nung pasyon nila, pag binabasa pagmahal na araw, magmula sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin at aralan ng magaling. Talagang halatang Katoliko, kabisado yung pasyon, no? Pasyon. At sabi, nang sa taong nagugupilin ng sasalay, di mahimbing. Ayun, saan ho magmumula? Never na sa Roma. Ang tunay na iglesia, ang kapitolyo ng aral na itutuloy manggagaling sa Jerusalem. Pinatunayan po ba ito ni Jesus? Basa sa Gawa 1:2. At hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Ano sabi sa mga apostol? Tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko. Saan? Sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Sa makatwid, manggagaling pa rin sa Jerusalem ang ikakalat na aral hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Ang question, yung kanya galing sa Roma. Hindi galing sa Jerusalem. Ngayon, yun ho bang iglesyang nasa Jerusalem? Ano ang pangalan nun? Na iglesia sa Jerusalem? Ganito po ang sabi sa Gawa 8:1. Nang araw na yao'y nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalap sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria maliban sa mga apostol. Meron pala talaga existing na iglesia sa Jerusalem. Nung usigin ang iglesyang ito, kumalat, napunta sa Judea, napunta sa Samaria, maliban na sa mga apostol. Aling iglesia po ito? Pakinggan nyo. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea. Alin ho yung napunta sa Judea? Iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Sapagkat nagsipagbata rin naman kayo sa inyong sariling kababayan, gaya rin naman nila ng mga Hudyo. Basahin natin sa Bibliang Katoliko. Sa 2:14 ng unang Tesalonika. Sa katunayan, o mga kapatid, nagsitulad kayo. Saan? Nagsitulad kayo sa mga capital letter, iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Alin ho yung nanggaling sa Jerusalem nang umalap na punta ng Judea? Alin yon? Iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Yun po ang tunay na iglesia, galing sa Jerusalem yun. Yun ang tunay. Bakit tayo naniniwalang yun ang tunay? Sapagkat yun ang nabasa hindi sa istorya, kundi sa Biblia. At Bibliang Katoliko pa ang binasahan natin. Na ang nandun pala sa Jerusalem, iglesia ng Diyos napunta sa Judea. At ang sabi sa mga taga-Judea, mga kapatid, nagsitulad kayo. Sa kanya naman bawal tumulad. Kahit kopyahin daw, parehong-pareho, fake pa rin. Sabi niya kanya, tatandaan nyo? Kahit daw parehong-parehong kopyahin, fake pa rin. Tingnan ikaw yung pera. O tinan mo, bakit fake yung pera? Nung kopyahin ba yung pera, parehong-pareho?
Kaya nga fake yung isa, hindi kapareho ng isa. Hindi isang molde ang dinaanan. Pero kung isang molde ang dadaan at kokopyahin pareho, hindi pwedeng fake, mga kapatid. Kahit kailan, hindi pwedeng fake. Hindi pala naintindihan ito isang kopya eh. Biro mo, sa husgado, tinatanggap yung Xerox copy. Siya hindi, fake yun. Ano saan mo nakukuha yung kabuya? Yan ba sinasabi mo, authority ka? Miski sa husgadong katoliko, hindi ka pasas ha. Dahil ang kalamihan ng West, husgadong katoliko, West katoliko, tinatanggap yung Xerox copy eh. Ng West. Kaya hindi niya tatanggapin. Nakakalagim yan. Eh yung mga nasa Thessalonica, nagsitulad kayo. Bakit? Ang iglesia, halimbawa, si Kristo halimbawa, utos tularan, kopyahin ang kahulugan. Basa, pakinggan niyo sa isang talata ng unang Pedro. Ito. Na sa ganitong bagay kayo'y tinawag sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo at kay iniwanan ng halimbawa upang kayo magsisunod sa mga hakbang niya. O kopyahin o hindi? O kopyahin, susundin eh yung hakbang niya. O ngayon, alin ang tunay na iglesia? Di yung nababasa sa Biblia, saan kami umani? Ayan, sa karatulan namin, iglesia ng Diyos yung inaniba namin, kaya nga kami mga kaanib. O paano ka ikaw naanib, Soriano, sinaksak mo lang yung sarili mo. Di tanungin natin sa Diyos, paano ba pwedeng umanib, Panginoon, doon sa iglesia mong na sinasabi sa Biblia? Tanungin natin ang Diyos. Sabi niya sa akin, sino nagturo sa'yo? Sabi ko, ang Diyos. Hindi niya naman kinulit yun eh. Alam niya naman kasi pwede magturo ang Diyos kahit di ka nagkikita, no? Sabi ng Diyos, na ang mga hintil, tayo po mga hintil, we are not Israelites, therefore we are Gentiles. Ang mga hintil, tagapagmana. Kasangkap ng katawan. Anong kahulugan ng kasangkap? Tingnan natin sa Ingles. Ito. Tingnan natin kung anong kahulugan nun. For Gentiles are fellow heirs. Tagapagmana. Members of the same body. Ano yung kahulugan ng kasangkap? Members. Pag tinagalog sa Tagalog na kolokyal, ano? Kaanib, kasapi. Ayan, kasangkap. Ang sabi rito, na ang mga hintil ay tagapagmana, kasangkap ng katawan. Alin yung katawan? 1:18 ng Kolosas, iglesia yon. Kasangkap ng iglesia o ng katawan at may bahagi sa pangakong na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. O paano tayo maaanib doon? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Aanhin natin ang Ebanghelyo. Aanhin natin ang Ebanghelyo. Ha? Papa-interpret natin sa kanila. Aanhin natin may Ebanghelyo, may Biblia. Aanhin natin. Sabi ng Diyos, pakinggan nyo. 34:16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Aanino natin. Ayaw nyo naman na nagbabasa. Gusto niya nagkukwentuhan. Ang sabi ng Biblia, babasahin. Kahit isa sa mga ito hindi magkukulang, hindi mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat tinutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Ano ho ang garansya ng Diyos? Ang aklat ng Panginoon, walang kulang. Sabi niya kanina, meron daw katotohanan hindi nakasulat sa Biblia. Ha? Alin yung katotohanan hindi nakasulat sa Biblia? Lahat po ng katotohanan ng ikaliligtas ng tao nakasulat sa Biblia. Titindigan ko yan. Lahat ng katotohanan ng ikaliligtas ng tao nakasulat sa Biblia. Alin ang tunay na iglesia sa Biblia? Iglesia ng Diyos. Paano ka maaani? Di yung ebanghelyo sa sampalatayanan mo, babasahin, tuturo, sa sampalatayanan mo, susundin mo. At yun, tatanggapin ka ng Diyos. Sa kanila naman, hindi pa sapat yung kailangan pumasok pa sa College of the Apostles. Wala naman siya maipakita sa Biblia, College of the Apostles. At kung anong enrollment fee ron. Ha? Ngayon, meron ho ba tunay na iglesia sa Biblia o wala? Eto, tinan nyo kung alin yung tunay na iglesia. Unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos, na buhay
Tamo yung iglesia ng Diyos, ang Diyos doon buhay, hindi patay. Oh, na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Alin ang katotohanan ng iglesia? Yung iglesia ng Diyos. Hindi katolika, apostolika, romana. Hindi naman kita atakin, huwag kang mag-alala. Pero, ito ang sasabihin ko. Ang sasabihin ko ganito. Ang iglesia sa Biblia, ang namumuno, ano ang tawag? Ha? Sa Biblia, ano ang tawag sa namumuno? Ang sabi ni Pablo, ang ating kapatid na si Pedro. Ang sabi naman ni Pedro, ang ating minamahal na kapatid na si Pablo. Kaya ang tawag sa namumuno, kapatid. Sa Katoliko, anong tawag sa namumuno? Sa tunay na iglesia, anong tawag sa namumuno? Kapatid. Bawal ba yung tumawag ng kapatid? Eto, huwag kayong patawag ng rabi, sapagkat iisa lamang ang inyong guro at kayo lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino man tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong tatawaging ama, yung nasa langit. Ang tunay na iglesia, ang tinatawag lamang na ama, yung nasa langit. Pagdating sa pananampalataya, isa lang ang tinatawag nilang ama, yung nasa langit. Bawal nang itawag yun sa iba eh. Ha? Kaya nga ang turo ni Kristo, Ama namin na nasa langit ka. Hindi sinabi, Ama namin na nasa Roma ka. Wala yun. Ang nandun, Ama namin nasa langit ka. Sa tunay na iglesia, may bayad ba aral? Sa isang talata. Only 5 minutes, ladies and At gentlemen. samantalang kayo nangaglalakad, magsipangaral kayo. Magsabi ang kaharian ng langit ay malapit na. Magpagaling kayo ng mga may sakit, magpabangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo. Ang tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. Yan ang tunay na iglesia. Kaya dito, sa iglesia ng totoo, walang bayad ang aral. Anong interpretasyon ko ang papaliwanag mo dyan? Walang bayad. Tanong, simple. Nagbabayad ba ang Katoliko sa aral na itinutupad o hindi? Nagbabayad. May bayad ang binyag. May bayad ang kasal. May bayad ang kumpil. May bayad ang kung ano-ano. May bayad na wala. Anong interpretasyon ka sasabihin mo? Interpreted na ito. Na-interpret na ito ng mga apostol. Di naman ako mag-interpret. Sa Bibliang Katoliko natin basahin. Ang mga pari niya nagsisihatol. Ang mga pangulo niya ay humahatol udyok ng suhol. Ang kanyang mga pari nagtuturo dahil sa pakinabang. Ang kanyang mga propeta nanghuhula dahil sa salapi. O, tamo. Ako ba may sabi nito? Hula ito, hula. At sa kabutihang palad, natupad yung hula. Meron ang mga pare nagtuturo dahil sa pera. 4 minutes. Ako ba may sabi nito? Biblia Katoliko to. Pag nagalit kayo, dito ang lamunin natin. Pag nagalit kayo, 3 minutes and 30 nagtuturo dahil seconds. sa upa. O ngayon, yung tunay na iglesia. Ano? Ang saan lang, titindigan ko yung aking samahan lang, no? Pero binigyan niya ako ng ideya, kaya hahatiin ko. Ang tunay na iglesia ay nasa Biblia. Ang pangalan nasa Biblia, ang turo nasa Biblia, apostolika. Ano ang sabi ng mga apostol? Pakinggan nyo sa 4:6, ganito ating mababasa. Sabi ng apostol, ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili kay Paul of time sa inyo, upang sa amin matuto kayo, huwag hihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ano ang aral apostoliko? Ano po ang aral apostoliko? Kailangan matuto, huwag hihigit sa nakasulat. Tanong ko sa'yo, ang Iglesia Katoliko ba? Ang aral nakasulat lahat? Saan mababasa sa Biblia ang purgatorio? Asan sa Biblia ang misa may bayad? Wala niyan! Ha? Asan sa Biblia na si Santa Maria reyna ng langit? Wala niyan! Asan sa Biblia na si Santa Maria pumalik sa langit, body and soul? Meron ba? Wala niyan! Kaya kayo, ligaw na ligaw kayo eh. Pwede mo nga sabihin, kayo nga ang galing doon sa panahon na yun. Alam mo kasi, noong panahon na yun, sinulaan ng mga apostol, lilitaw talaga mga antikristo noong panahon pa nila. Pinanwa. Last 2 minutes. Sabi ng mga apostol, mumunting mga anak, sabi rito,
Mumunting mga anak, inyong narinig. Ito ang huling oras. Gaya ng inyong narinig na darating ang mga antikristo. Darating pala, sabi mga apostol, kailan nag-umpisa? Kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming antikristo. Nung panahon nila, sila'y nagsilabas sa atin, ngunit sila hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sila sa atin, ngunit nangagsilabas upang mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Kailan ho nag-umpisa puwersa ng Antikristo? Ngayon pa, sabi ng mga apostol. Kaya noong pa, meron na talaga limitaw ang mga Antikristo. Kung sino yung lumitaw noon, bukod sa mga apostol, yon ang mga Antikristo. Last 1 minute. Paano natin malalaman na sila'y bukod sa mga apostol? Kasi ang aral nila, iba sa aral ng mga apostol. Meron bang sinagoga ang mga apostol? O tipo ng Kristiyano na may larawan? Meron ba? Kahit isa, wala. Wala. Natagpuan ang mga ruins ng mga early Christian churches. Wala po kahit isang larawan doon na kung sino-sino santo. Kaya sila, iba yung kanila kaysa sa mga apostol. It's true, they trace back their history to the apostle. And it's true also that the apostle said na noong panahon nila naglitawan na ang mga antikristo. Hindi ko sinasabi sila yon. Hindi ko sinasabing sila yon. Sinasabi ko lang yung nasa Biblia. Ayan ang dapat natin maintindihan. Kaya mga kapatid, huwag kayong padadala sa mga sabi ng kasaysayan, sabi ni Webster, pakuha tayo, magsimpatya tayo sa Biblia sapagkat kung tinatanggap natin ang patutuo ng tao, lalong dakila ang patutuo ng Diyos. Amen. Excuse me, Mr. Soriano. Brother Soriano, I beg of the power vested me once again. Time is up. Yes, Your Honor. Thank you. It's your turn, Mr. Garza. Oh, isang lang. Kaya ka na naman agad. Malabo mo pa rin. Cross-examination na po. Meron po kayong 10 minuto para magtanong. Ang magtatanong sa side ni Mr. Garza. Sagutin naman ni Brother Soriano. Okay. Bago ako magtanong, sa mga pinahayag ni Ginoong Soriano, nais kong munang liwanagin. Dahil dito sa closing remarks, wala pong ganon. Hindi lang, dapat magtanong kayo. Anong na po? Oras na po ng tanong. Premise na ito eh. Hindi ba? Ano po yun? O yun na po yun? Kasama yun. Kasama sa oras. Kaya kayo. Premise, kasama sa oras. Kasama sa oras. Ako pag nagpe-premise, Kasama kasama. game na. Hindi. Kanina naman yung binasa niya. Binabasa, kinukumpila nyo. Kaya hindi tumakbo oras nun. Hindi, kung pwede naman na kayo, tatakbo oras nun. Hindi ko naman alam na hindi tumatakbo. Sabi niya kasi game. Kaya pumasok ako. Sige, okay. Okay. Bago ako magtanong sa mga pinahayag ni Ginoong Soriano, nais kong liwanagin muna dahil sa meron siyang huling salita nitong mga nakaraan na hindi ko naman tinutukoy na sila yun. Doon ba sa pinahayag ninyo lahat, yung po ba'y hindi katoliko? Ano pinahayag ko lang? Yung mga tungkol doon sa sinasabi ninyo, yung tumawag na ama, yung nagpapabayad ng mga pari, yung mga kailangan, ang mga... Ganito yan, kapatid. Yung po ba'y mga katoliko? Hindi Ito katoliko. ang sagot ko. Kahit kanino pwedeng matupad yon. Kaya kung kanino natupad, siya ang tinutukoy. Pero ang tanong ko, ang sagutin nyo, yung po ba sa mga pinahayag ninyo, yung taasan, kanino ba natupad? Sa katoliko o hindi sa katoliko? Ganito ang sagot ko nga eh. Kahit kanino pwedeng matupad. Ngayon, kung kanino natupad, isa siya doon. Palagay ko eh, Mr. Moderator, simple tanong ko. Sabi, simple naman ang sagot ko. Ang katanungan, ito simple. Yung bang sinabi ninyo, sa katoliko ba nagkaroon ng katuparan o hindi sa katoliko? Sagot ako nga. Ito. Ang alam ko, ang katoliko, ang kanyang mga ngaral nagpapatawag na ama. Padre, Papa, etc. May natupad sa inyo yung kasama kayo sa kinatuparan. Hindi na nakaintindihan. Dahil, kaya ko nililiwanag muna, dahil marami akong naging tanong, puro iwas si Ginoong Soriano. Nakaintindihan na kami. Silensyo, silensyo. Oh, patlo. Ang dapat magtanong ka, wag ka magko-comment. Hindi ka magbintang, magko-comment ka. Hindi, kaya nililiwanag ko. Ayoko nung, hindi tayo nagkakaintindihan eh. Oh, eto, ngayon, sinabi, tungkol sa ama.
O sige, magtanong mo. Ano lang ako, puro tanong lang ako, sino man puro sagot. Kailangan mo tanong kayo, sagot siya. Unang tanong ko, dito sa 23.9. Dahil sinabi ninyo ang mga pare o mga papa nagpapatawag ng ama. Totoo po ba yun? Yun ang tawag nyo eh. Hindi, totoo po ba yun? Nagpapatawag? Bakit ko? Yun ang tawag nyo eh. Doon po ba sa Biblia na sinabi ni Kristo, sino po ang pinagbabawalan? Yung tumatawag o yung nagpapatawag? Yung tumatawag. Okay. Kung tawagin ko ba yung ama ko na ama, ako ba yung nagkakamali? Ano naman pampananampalataya yun? Ang sinasabi ko, pampananampalataya. Sa madaling salita, wala kang nabasa na pananampalataya yun. Nasa Biblia ba? Ba yan tinutulong ni Sa 23.9 ang katanungan, Mr. Moderator. Sige. Sagutin na. Lahat na tinutulong ni Kristo. Na pananampalataya lang sa nakasulat sa Tinulong si Mateo. Kristo sa pananampalataya. Ang tanong ko, ito. Lahat ng turo ni Kristo, pampananampalataya. Hindi pansibil. Hindi ang gobyerno. Alis. Yan ang sagot ko. Ang tanong ko, ito. Meron ka bang nabasa na pananampalataya? Wala. Meron. Meron wala? Meron. Wala. Meron. Oh, panibagong tanong. Panibagong tanong. Basahin ko. Huwag ka muna ng konklusyon. Ang tanong mo, meron ka bang nabasang pampananampalataya? Kaya babasahin ko. Alam mo pakinggan, babasahin ko. Nagsasalita eh. Nagsasalita. Ang tanong. Ano gagawin? Ang tanong. Kasi nung nga lang sinasabi mo. Sa 23.9, ang binasa na 23.9. Basahin mo sa 23.9 kung may pananampalataya. Wala! Panibagong tanong. Hindi pa ako sumasagot eh. Meron ka ba nabasa? Sabi niya, meron ka ba nabasa? Wala! Eh, sino na sumagot? Wala na sa sarili! Wala na sa sarili ito! Wala sa sarili! Siya na sumasagot sa tanong niya! Mr. Moderator! Paalalahanan niyo! Paalalahanan niyo! Sa sarili! Wala! Pikon! Oh. Iiwanan ko na yung tanong mo. Mali! Kaya mo muna sagutin! Mali! Sagutin! Mali! Teka! Opo! Teka! Yung itinanong, kailangan wag mo iwanan, sasagutin niya! Oh, sagutin mo yan, Ginoong Soriano, yung tanong niya, yung pananampalataya. Yung tinanong niya, sagutin na, tapos na eh, tapos na, Binulong sa sila dito. Tapos talaga sinagot na niya eh. Siya nagsumagot sa tanong niyo. Sinagot niya na. Ano na lagay? Wala po. Pagbigay natin. Oh, tahimik. Oh, stop quiet. Okay, lalagay na yung yung baterya. Ay naman magdebate. Mamaya na tayo. Ibay tayo kasi. Talagin na natin. Okay, lagay na. Oh, another question. Sige, sinagot mo na. Wala kang tanong na ako kung sagot. Ang klase ko leo ka. Pero lang ako pero wala. Oh, tahimik ko. Para makapagtanong na. Meron pa siyang 5 minuto. Sayang yung oras niya. Samantala ko. Papahinga lang. Ladies and gentlemen, a truce for a moment. A truce. Silencio. The court is Atro. now in session. Silence is hereby enjoined. Sige po. Tuloy na natin. Talaga na yung Sandali lang. No? Dahil hindi po tayo magkaroon ng katahimikan, bagamat marami pa akong katanungan, binibig ko na lahat ng katanungan ko. Hanggang dito na lang. Dapat itanong mo. Itanong mo, kapatid. Itanong mo. Ano po kayo? Uwi ko to rin eh. Oh, sandali.
open forum. Yung back side, yung mga audience, pwedeng magtanong. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Yo! Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.